Alam mo ba, bakit isa sa pinakamapanganib na trabaho ang deep sea diver? Alam mo ba na may trabaho na kahit marunong ka lumangoy, hindi pa rin sapat? Isang trabaho na kahit suot mo na ang kumpletong gear, isang pagkakamali lang, pwede ka nang mamatay. Ito ang mundo ng mga deep sea diver, ang mga taong bumababa sa lalim na hindi na kayang marating ng ordinaryong tao. Ang deep sea diver ay hindi simpleng tagalublob sa dagat. Sila ang gumagawa ng mga trabahong hindi kayang gawin ng robots. Pag-ayos ng underwater pipelines, welding, pagkuha ng samples, inspection ng oil rigs, search and recovery, at minsan, pati pagliligtas ng buhay. Hindi sila araw-araw nagda-dive. Pero pag tumira sila sa ilalim, trabaho to the max. Hindi pwedeng basta goggles at fins lang. Ang mga deep sea diver gumagamit ng heavy gear, helmet na may komunikasyon, dry suit na panglamig, lead weights para hindi lumutang, air umbilical cord para sa hangin, at kung minsan, pressure-resistant tools. Pero buddy, kahit gaano kabigat ang gamit nila, mas mabigat ang responsibilidad. 1. The pressure problem. Sa ilalim ng dagat, tumataas ang pressure. Pag biglang umangat ang diver, pwede siyang mabends. Parang pumuputok ang dugo sa loob ng katawan 2. Limited air supply. Kahit nakakonekta sa hose, kapag may nasabit, may naputol, may leak, panic mode agad. 3. Darkness at zero visibility. Minsan walang ilaw. Literal na parang nasa loob ka ng dark room sa ilalim ng dagat. Hindi mo alam kung may pating, may butas, may bakal na nakausli 4. Underwater welding. One wrong move equals goodbye. Ang underwater welding ay isa sa pinaka-dangerous. Isang tama ng spark, pwedeng sumabog ang pocket of gas sa ilalim pang 5. Narcosis. Pag sobrang lalim, para kang nalalasing. Yung mga decision mo nagiging mali. At sa ilalim ng dagat, ang maliit na mali ay pwedeng maging katapusan. Pero buddy, bakit may pumapasok pa rin dito? Simple lang, malaki ang sahod. Regular diver, 80,000 piso hanggang 150,000 piso kada buwan. Saturation diver, 500,000 piso hanggang 1.5 milyong piso kada buwan. Depende sa bansa at misyon. Pero kapalit nito, buhay nila ang nakataya bawat dive. Hindi ka magiging deep sea diver basta na lang marunong kang lumangoy. Kailangan mo ng commercial diving school, medical clearance, high physical endurance, knowledge sa science, physics, at pressure. At pinakaimportante, mental control. Kasi ang kalaban mo sa ilalim, hindi lang dagat. Sarili mong takot. 1. Entanglement. Masasabit ka sa lubid, corals, structures. Kapag hindi ka nakawala, finish ka. 2. Equipment failure, mask leak, air failure, hose damage. 1 minute can change everything. 3. Getting lost. Sa sobrang dilim kahit may ilaw, pwedeng maligaw. 4. Deep sea creatures. Hindi lang pating ang meron. Minsan giant squids, stingrays at venomous creatures. Despite the danger, sila ang unsong heroes ng dagat. Kung wala sila, walang maintenance ang oil rigs, walang rescue sa sunken ships, walang underwater repairs, walang mag-aayos ng pipelines. Sila ang nag-aalaga sa mundo sa ilalim ng tubig, kahit kapalit minsan ng buhay nila. Kaya next time na may makita kang diver sa video, tandaan mo buddy, hindi sila basta nagpapalalim-lalim. Sila ang mga taong nagbibigay ng serbisyo na hindi natin kayang gawin. At ang bawat dive nila, puno ng tapang, panganib, at dedikasyon. Thank you for watching, buddy. Don't forget to like, share, and subscribe.